Yan po, maminamal ang katuparan ng John 11:25 and 26. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, muli siyang mabubuhay. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, mga minamahal, gaya na napakinggan po natin, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Isinusulat ko mga bagay na ito para malaman nyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. Kaya dito po sa banal na kasulatan, ang patunay na tayo po, mga minamahal, ay meron ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, we desire to do which is right in God's sight. Ang patunay na tayo po'y may buhay na walang hanggan, mga minamahal, na nasain natin na tayo po'y maging matuwid sa mata ng Diyos. We desire to do which is right in God's sight. Mas nanaisin natin maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. At pangalawa, sabi, we given up the habit of sinning. Mga minamahal, isusuko natin ang paggawa ng kasalanan. Yan po ang mga palatandaan ng isang mananampalataya, maminamal na meron ng buhay na walang hangganan. Sabi, we love other Christian. Meron siyang pagmamahal sa kanyang kapwa, mananampalataya. Meron siyang pag-ibig. At sabi, we overcome the world. Mapapagtagumpayan natin ang lahat ng tukso sa sanlibutan. Yan ang mga patunay na tayo po, maminamal, ay may buhay na walang hanggan. Sabi rito sa 1 John chapter 3, verse 14 and 15, ang patunay na tayo po may buhay na walang hanggan, sabi, tayo po, maminamal, ay umiibig sa ating kapwa mananampalataya. Umiibig na tayo sa ating kapwa kapatid. Ang napuput sa kanyang kapatid, wala pa siyang buhay na walang hanggan. Sabi rito, basahin natin na 1 John 3:14 and 15. Dito po sa aklat ng unang 1, Kapitulo 3, ang talatay 14 at 15. Sa 14, nalalaman natin tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. 15. Ang sino mang napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, maminamal, yan ang mga palatandaan na tayo po may buhay na walang hanggan. Sabi, nalalaman nating tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig na sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sinumang napuput sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman yung sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya yan mga patunay, mga minamal, na tayo po ay may buhay na walang hanggan. We desire to do which is right in God's sight. We given up the habit of sinning. Hindi na natin gagawin ang paggawa ng kasalanan sapagkat sabi ng Biblia, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. At ang sabi, we love other Christian. Mahal natin ang kapwa mananampalataya. At ang sabi, we overcome the world. Kaya natin pagtagumpayan lahat ng mga pag-uusig sa sanlibutan, lahat ng mga kahirapan, lahat ng pagsubok, lahat ng nararanasan natin sa mundo. Sabi, we are overcome. We are overcomer. Sabi rito 1 John 5:4. Tayo po'y maging mananagumpay na anak ng Diyos sapagkat meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya hindi 1 John 5 verse 4. Basahin po natin talata. Dito po sa unang 1, Kapitulo 5, talatang 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa mga tuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Yan po mga minamahal. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang pagkakaiba ng mga Kristiyano noon, sila po'y binibilanggo, naranasan nila mga minamahal ang mga persecution, sila po'y pinapapatay, sila po mga minamahal ay pinapakain sa leon, sila po ay mga minamahal dumanas ng katakot-takot na hirap sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon kahit anong pagsubok, pero hindi sila natisod, hindi sila tumalikod, hindi sila sumuko. May mga mananampalataya, mga minamahal, mawalan lang ng trabaho, ayaw na maglingkod sa Diyos. May mga mananampalataya, may nakita lang hindi ka nais-nais sa kanyang kapwa mananampalataya, tisod na. Bakit? Sapagkat hindi niya alam na meron na siyang buhay na walang hanggan. Mga minamahal, kaya nga sabi ng Biblia, pangawakan mong matibay ang nasa iyo, baka kunin ng iba. Sabi ng Revelation 3:11. Ano yung sinasabi rito na pangawakan mong matibay ang nasa sa iyo? Yung putong na nasa iyo, ito po yung buhay na walang hanggan. Yung crown of life. Yung buhay na walang hanggan, pangawakan mong matibay yan. Huwag kang matitisod, huwag kang titingin sa tao. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
Maging matatag tayo sa pananampalataya, mga minamahal ko. Manangan tayo sa buhay na walang hanggan. Fight a good fight of faith. Lay hold eternal life. Pangawakan natin ang buhay na walang hanggan na nasa atin. Basahin natin yung 2 talata, mga minamahal. Una-una dito po sa Revelation 3:11. Mamaya isunod natin ang 1 Timothy chapter 6. Mami naman verse 12, pangawakan natin ang buhay na walang hanggan sa atin. Fight a good fight of faith. Sabi rito, basahin po natin talata, Revelation. Dito po sa aklat ng Revelation chapter 3 verse 11. Sabi dito sa Apokalipsis kapitulo 3 talatang 11, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Dito sa unang Timoteo kapitulo 6 talatang 12. Sabi po dito sa unang Timoteo kapitulo 6 talatang 12, sabi dito sa 12, makipagbaka ka ng mabuting pagkikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Lay hold eternal life. May buhay na walang hanggan ka na, mga minamahal. Lay hold. Pangawakan mong matibay. Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan, sapagat sabi ng Revelation 3:11, mga minamahal, pangawakan mo matibay ang nasa iyo, baka kunin ng iba. Yung putong mo, baka kunin ng iba. Mga minamahal, yung buhay na walang hanggan, yung crown of light. At ang pangalawa, mga minamahal, nais ipaalam sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, He wants us to know that all our sins are forgiven. Ang pangalawang nais ipaalam sa atin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat ng ating kasalanan pinatawad na. Kaya may mga mananampalataya, mga minamahal, hindi po sila makapag-move on. Hindi sila makagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon, sapagkat maraming mga mananampalataya, hindi mo po nila iniisip na sila'y napatawad na sa kasalanan. Kinukonsensya sila, mga minamahal, na kanilang tinatawag na guilty conscience. Hindi nila iniisip, mga minamahal, na sila po ay malinis na, banal na sa harapan ng ating mahal na Panginoon mula nang isinuko nila ang kanilang buhay sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, isinusulat ko ang mga bagay na ito upang ipaalam sa inyo na ang inyong mga kasalanan ay napatawad na. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 12, basahin natin. Dito po sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 12, sabi po dito sa unang 1 kapitulo 12, kayo'y sinusulatan ko, bumunti ko mga anak, sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Amen. Ang sabi ng mga talata, mga minamahal, sinusulat ko sa inyo, bumunti ko mga anak, sapagkat ipinatawad na sa inyo ang inyong lahat ng inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Yes. Napatawad na po ang ating mga kasalanan. Kaya nga, kalimutan na po natin yan. Kasabi ni Apostol Pablo, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at ako'y nagtutumulin sa mga bagay na nasa harap. Huwag na natin lingunin ang mga nasa bagay na nasa likuran. Yung ating mga dating kasalanan, yung ating dating pagkatao, yung ating buhay na masama. Mga minamahal, kapag hindi po natin yan iniiwanan at hindi po natin nililimot ang mga bagay na yan, hindi tayo makapag-move on. Hindi tayo makagagawa sa ubasan ng malapanon. Laging ang katwiran natin, hindi ako karapat-dapat. Laging iniisip natin, mga minamahal, na hindi ako gagamitin ng Diyos sapagkat ako'y mahina, ako'y makasalanan. Mga minamahal, dapat ipaalam sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, ipinapaalam sa God wants us to know that our sins are forgiven. Ang kasalanan mo, kahit ikaw na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa, maminamahal, napatawad ka na. Yes. Kapag ang utang mo ay binayaran na, wala ka ng utang, bayad ka na. Yes. Ganun ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binayaran lahat ng ating kasalanan. Sabi, Jesus paid it all. Wala na tayong kasalanan, wala na tayo, burado na po yan. Sabi ng Hebrews chapter 8 verse 12, ang ating kasalanan, mga minamahal, ay kinalimutan na ng Diyos. At ang sabi ng dito po, mga minamahal, sa Mikas kapitulo 7 talatang 19, ang ating kasalanan ay itinapon na ng Diyos sa ilalim ng dagat. Itinapon na sa ilalim ng dagat. At ang sabi ng Isaiah 6 talatang 7, inalis niya na lahat, wala siyang itinira.
Inalis niya na lahat, wala nang itinira. At ang sabi, mga minamahal ng Psalms 32 verse 1, tinakpan na lahat ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya nga, hindi mo na kinakailangan pagtakpan ang iyong sariling kasalanan kapag ikaw po ay humingi na ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo na kinakailangan pagtakpan, hindi mo na kinakailangan magsinungaling. Sapagkat sabi ng Biblia, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya ay tapat at banal na nagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya nga, walang dahilan upang pagtakpan mo ang kasalanan mo. Huwag kang gumawa ng paraan para pagtakpan ang kasalanan mo sa pamagitan ng pagsisinungaling. Sinabi ng Psalm 66 verse 18, mga minamal ang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi giginawa. Hindi ka giginawa. Kung pakundanganan ko ang kasalanan sa aking puso, ang sabi, hindi ako didinggin ng mahal na Panginoon. Pero, mga minamal, tandaan po natin, ang kasalanan natin, tinakpan na ng dugo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Itinapon na sa ilalim ng dagat. Hindi niya na alalahanin. Sabi pa ng Psalms 103 verse 12, kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan, ganun inilayo ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Ganun po katapat ang Diyos. Sabi, siya'y tapat at banal na nagpapatawad ng ating kasalanan. Basahin natin isa-isa yung mga talata, maminamal, sa kung alin mga nakahanda sa talata dyan. Dito po sa aklat po ng Mikas. Dito po sa 7:19. Mikas 7:19, sabi po dito sa Mikas 7:19, siya'y muling magtataglay ng habag sa atin, kanyang yayapakan ang ating kasamaan at kanyang iahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Dito po sa aklat ng Isaias, kapitulo 7, sabi dito, at hinipo niya niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipo nito ang aking mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. Dito po sa Psalm 103 verse 12, sabi po dito, kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilalayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Amen. Hebrews. Dito po sa Hebreo 8:12, sabi po dito, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Psalms 32 verse 1. Dito po sa aklat ng Psalms 32, Psalms chapter 32 verse 1, sabi po dito, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Amen. Yan po, maminamal, ang ginawa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, isinusulat ko mga bagay nito upang ipaalam sa inyo na ang inyong mga kasalanan ay pinatawad na. Burado na. Sinusulatan ko kayo mga munting mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa inyong pangalan, dahil sa kanyang pangalan. Ang ating kasalanan ay itinapon na sa ilalim ng dagat. Ang ating kasalanan, mga minamal, sinabi ng Biblia, ay kinalimutan na lahat ng Diyos. Hindi niya na alalahanin. Ang sabi ng Isaiah 6:7, inalis niya na lahat. Kaya huwag kang magkaroon ng guilty conscience kapag ikaw po ay humingi na ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka makapag-move on, hindi ka makagagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Iisipin mo, hindi ako karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat. Kaya nga, mamumuhay ka na lang na mayroon pong sariling guilty conscience. Hindi ka makakapag-move on. Sinabi ng Banal na Kasulatan sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2, kung tayo po ay magkasala, meron tayong pampalubag loob sa ating kasalanan. Ito po ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Sabi rito, basahin natin 1 John chapter 2 verse 1 and 2, meron pa pong pampalubag loob kapag minsan, mga minamal, hindi sinasadya ang guarded moment. Tayo po ay nagkasala, mga minamal, sabi, mayroon pa rin pampalubag loob sa ating kasalanan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dito po sa aklat ng unang 1, kapitulo 2, talatang 1 at 2. Sa unang 1, 2, kapitulo 1, sabi dito, mumunti kong mga anak, ang mga bagay nito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid sa Diyos, at siya ang pangpanubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi sa buong sanglibutan din naman. Amen. Minsan hindi sinasadya, maminamahal, na para tayong tupa,
na nalulublob sa putikan ang ating mga katawan, ang ating sarili. In unguarded moment, nagkakasala tayo minsan. Pero sinabi ng Biblia, kung kayo'y magkasala, ang sabi rito ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Siya ang pampalubag-loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan din naman. Mga minamahal, hindi dapat nating ginagawang sinasadya yung habit, ang paggawa ng kasalanan. May mga kasalanan, mga minamahal, na hindi sinasadya yung unguarded moment, pero may pampalubag-loob sa ating kasalanan ang ating mahal na Panginoon Kristo. Ang bisa, maminamahal, ng kapangyarihan ng dugo ng mahal na Panginoon, ito po ay para sa kasalanan natin noon at para sa mga nagagawa nating kasalanan, maminamahal. Minsan, kapag tayo po, maminamahal, ay nakakalimot. Unguarded moment, hindi natin nababantayan. Kaya ngayon po, maminamal ang nais ipaalam sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang kinakailangan lamang, gusto ng mahal na Panginoon, maging transparent tayo. Ang sabi kong, pakundanganan ko ang kasalanan sa aking puso, ay hindi ako patatawarin ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito sa Psalm 66 verse 18, idagdag natin sandali, awit 66 talatang 18. Hindi tayo didinggin ng mahal na Panginoon kung pakukundanganan natin ang mga kasalanan sa ating puso. Ang gusto niya, sabi, maminamal, kung ipapayag mo ang iyong kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Huwag natin pagtakpan ang ating kasalanan. Kailangan natin ng confession. Ipahayag natin ang kasalanan natin. Mga minamal, huwag tayong gumawa ng paraan na pagtakpan ang ating kasalanan. Pabayaan natin na takpan ng mahal na Panginoon ang kasalanan natin sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Sabi ng Psalms 32 verse 1, maminamal, ang ating kasalanan ay tinakpan niya. Tatakpan ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin ng Psalms 66:18. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 66, chapter 66, verse 18. Sabi dito, kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Amen. Kung pakukundanganan ko ang kasalanan sa aking puso, ay hindi ako didinggin ng mahal na Panginoon. Kaya ang gawin natin, wag natin pagtakpan. Sabi, kung ipapayag natin ang ating kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin. Mga minamal, wag po tayong mangamba. Kung tayo po, maminamal, ay lalaitin ng tao. Kung liliit ang tingin nila sa atin, ang mahalaga na ipayag po natin ang ating mga kasalanan. Makakaranas tayo ng kahihiyan, makakaranas tayo, mga minamal, ng pagmamaliit sa ating mga sarili. Ngunit, tandaan natin ang pinaka-importante dyan, maminamal, tayo po ay napatawad na muli ng ating pinakamamahal pa sa ating mga kasalanan. At ang kauli-ulian, maminamahal, ang sabi na nais ng ating pinakamamahal pa na malaman natin sa Romans chapter 8 verse 28, na lahat ng bagay, maminamahal, gustong malaman na malapang ng lahat ng bagay, all things work together for good. Ito'y nakakabuti sa lahat, maminamahal. Basahin natin ang Roma 8:28. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa mga bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Ito pa, maminamal, ang nais ipaalam sa atin ng ating mahal na Panginoon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti natin, maminamahal. Ano man ang dumarating sa atin, ano man ang mga hindi ka nais-nais na dumarating sa atin, tandaan po natin, maminamal, huwag kang manghina, huwag kang manlupaypay, sapagkat yan ay sa ikabubuti mo. Sabi nga ng John chapter 13 verse 7, maminamal, ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon ay hindi mo nalalaman, pero malalaman mo pagkatapos. Habang ikaw ay nasa pagsubok, habang ikaw ay nasa pagdurusa, habang ikaw po ay dumaranas, maminamal, ng kahirapan, para mga minamal, subukin ang iyong pananampalataya. Mga minamal, dapat itanim natin sa isip natin, ito'y para sa ating ikabubuti. Tumingin tayo, maminamal, doon sa tinatawag na layunin ng Diyos. Huwag tayong tumingin, maminamal, doon sa ating kasalukuyang kalagayan. Ang tignan natin, yung anong layunin ng mahal na Panginoon, bakit po, maminamal, pinahintulot niya na maranasan ang mga bagay nito. Mamatayan tayo ng mamahal sa buhay. Mawalan tayo ng ari-arian, mawalan tayo ng trabaho, mawala ang isang bahagi ng ating katawan.
Maraming mga hindi ka nais-nais na darating sa buhay natin, mga minamahal, pero tandaan natin, all things work together for good. Tumingin tayo kung ano ang magandang layunin ng Diyos, huwag doon sa mga nararanasan nating pagdurusa. Sabi ng John 13:7, ang mga nararanasan natin ngayon ay hindi mo pa nalalaman, pero malalaman mo pagkatapos. Dito po sa aklat ng John chapter 13, verse 7. Sabi dito, sumagot si Jesus sa kanya ay sinabi, ang ginagawa ko ay hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Amen. Ang ginagawa sa atin ng mahal na Panginoon ngayon ay hindi mo maunawaan ngayon. Mamatayan ka ng mahal sa buhay. Minsan sisihin mo pa ang mahal na Panginoon. Matanggal ka sa trabaho. Mawala ang isang bahagi ng katawan mo. Masunugan kayo, mawalan kayo ng ari-arian. Minsan sinisisi natin ang mahal na Panginoon. Hindi natin malaman ano ang nangyari, bakit, kung kailan naglilingkod tayo sa Diyos. Naranasan natin ang ganun. Hindi natin alam, minamahal, mayroong magandang layunin ng Diyos. Kasi kaya lang tayo nangihina, kaya tayo nalupaypay. Ang nalalaman lang natin yung kasalukuyan. Pero ang ating malapang noon 10 years from now, 20 years from now, 50 years from now, o 100 years from now, alam niya na. Ang ikabubuti, ito po ang tingnan natin, katulad na nangyari kay Joseph. Si Jose, minamahal, nawala ang kanyang mahal sa buhay. Siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid sa mga mangangalakal. Naranasan niyang makulong, maminamahal, sa kasalanang hindi niya ginawa. Naranasan niya, maminamahal, na talagang sa buong buhay niya ay puro hirap, puro pagsubok. Hindi niya nakapili ang kanyang mamahal sa buhay. Mga minamahal, pero yung pala, sabi ng Genesis chapter 50 verse 20, maminamahal, ang mga bagay na nangyari kay Jose, maminamahal, ay ipinalagay niya na kasamaan para kay Jose, ngunit ipinalagay ng Diyos para sa kanyang kabutihan upang mangyari ang araw na ito, maminamal, nakapagligtas siya ng maraming buhay. Ang layunin pala bakit pinaintulot ng Diyos nangyari ko siyon, maminamal, upang mailigtas ang bansang Israel. Sapagkat nagkaroon ng malaking kagutom at si Jose ang naging gobernador ng Ehipto, maminamahal, dahil sa kanya na isalba niya sa kagutuman ang kanyang buong sambayan, ang buong Israel. Sabi ng Genesis 50 verse 20, basahin po natin ang talata. Dito sa aklat ng Genesis kapitulo 50, talatang 20. At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Amen. Dahil sa pagdurusa ni Jose, dahil sa kanyang pagkaiwalay sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkakakulong, sa pagbibintang sa kanya mga minamahal na isang masamang tao, lahat yan ay pinaintulot pala ng Diyos upang darating ang araw makapagligtas siya ng maraming buhay, ang kanyang bansang Israel, na iligtas niya sa kamatayan, sa malaking kagutuman. Kaya nga, maminamahal, yun ang sinasabi ng Biblia, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that who are called according to His purpose. Tumingin tayo sa layunin ng Diyos, huwag doon sa masama, sapagkat pinagsasama ng Diyos ang mabuti at masama para sa ating ikabubuti. Kaya nga, maminamahal, napakapalad ng mga nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, wala ka nang hahanapin pa. Sa mahal na Panginoon, nasa Kanya ng lahat. Kaya nga, mga minamahal, iniling ko pong kayo dumalangin,